Nagsimula ang chapter nang pumasok ang isang matandang babae sa tindahan, pinaupo siya ni Kang Hayen at hiniling nito na dalhan siya ng pasta. Napagtanto niyang iyon ang unang beses ng matanda na kumain ng pasta, kaya't nagluto siya ng tomato pasta para sa kanya. Ngunit hindi ito nagustuhan ng matanda, at iniwan ang pagkain matapos tikman ng isang beses lang. Pumasok ang pinuno ng nayon sa tindahan habang papaalis ang matanda, at nakita niyang nagulat ang batang chef dahil iniwan ng matanda ang kanyang pagkain. Si Kang Hayen ay nalugmok dahil halos hindi kinain ng matanda ang pasta. Sinubukan siyang aliwin ng pinuno ng nayon at nagsimula sa pagtatanong kung ano ang problema. Tinanong niya kung hindi ba maayos ang paghahanda para sa pagbubukas ng kanyang restaurant. Malamig na tumugon si Kang Hayen na kahit hindi maayos ang mga paghahanda, walang problema dahil isasara na niya ang restaurant simula ngayon. Seryoso, ni hindi pa nga ito nagbubukas, ang naisip ng pinuno ng nayon. Napagtanto niya na ang dahilan ng pagkabalisa ni Kang Hayen ay dahil iniwan ni Lola Park ang pagkain. Tawa siya ng tawa at sinabi kay Kang Hayen na hindi naman ito parang master chef o anumang kompetisyon sa pagluluto, kaya hindi niya kailangang mapasaya ang lahat. Lalo pang nina si Kang Hayen dahil nanalo na siya sa isang internasyonal na kompetisyon sa pagluluto. Sinabi ng pinuno ng nayon na hindi dapat niya ito seryosohin dahil malamang hindi naman dumating si Lola Park para sa pagkain. Ipinaliwanag niya na may isang taong malapit kay Lola Park na madalas pumunta sa tindahan dati, kaya baka bumalik siya dahil sa alaala. Naging curious si Kang Hayen kung sino ang taong iyon, at sinabi ng pinuno ng nayon na ang tinutukoy niya ay ang asawa ng matanda. Simula nang mawala ang asawa, halos lagi nang nag-iisa si Lola Park, at bihira na rin siyang makita ng mga tao sa nayon. Naniniwala ang pinuno ng nayon na madalas pa ring isipin ni Lola Park ang kanyang asawa, ngunit ang mga patay ay hindi na muling nabubuhay gaano man katindi ang pagdadalamati. Sinabi niyang dapat magpatuloy ang mga buhay at huwag magpako sa nakaraan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kang Hayen na hindi niya kasalanan kung bakit hindi nagustuhan ni Lola Park ang pagkain dahil maselan talaga ito pagdating sa lasa. Dahil sa kanyang espesyal na sitwasyon, maaaring mas matindi pa ang naging reaksyon niya. Kang Hayen ay nagtanong, paano ko ito hindi papansinin matapos marinig ang kanyang kwento. Sumakit ang ulo niya sa pag-iisip, kaya't pumunta siya sa kabilang mundo upang magkampang. Sa harap niya, ang Giga Chat Rabbit ay nagpupush up habang nakaupo sa ibabaw niya si White Rice. Iniisip ni Kang Hayen na dahil sa kanila, walang halimaw ang maglalakas loob na lumapit sa kanya, kaya magkakaroon siya ng oras para ayusin ang kanyang mga iniisip. Nag-inat siya, iniisip kung gaano siya na-shock nang umalis si Lola Park nang hindi kinakain ang kanyang pagkain. Ngunit nalungkot din siya nang marinig ang buong kwento ni Lola Park. Hindi pa rin siya makapaniwala na iniwan ni Lola Park ang putahe na pinagmamalaki niya, at iniisip kung maghahanda siya ng pagkain Koreano para sa susunod na pagkakataon. Biglang napansin ni Kang Hayen ang isang bagay sa itaas ng kanyang ulo, at ito ay ang ligaw na batang pasang babae mula dati. Naging balisa ito nang makita niyang napansin siya ni Kang Hayen, ngunit wala siyang gana para harapin ito ngayon. Nagsimulang sumigaw ang batang babae ng walang malinaw na dahilan, habang si Kang Hayen ay nakatingin lamang dito ng walang interes. Inisip niyang gutom na naman ang batang babae, tulad ng dati, kaya nagsimula siyang maghanap sa kanyang bag ng pagkain. Nang lumapit si White Rice kay Kang Hayen, bumaba na rin mula sa puno ang batang. Pas ang babae. Nagprito si Kang Hayen ng juicy steak, handa na sanang lagyan ng hot sauce, ngunit naalala ang huling pagkakataon. Hindi kinaya ng batang babae ang anghang noon, kaya't nagpasya siyang huwag ng lagyan ng chili. Pinatunaw niya ang mantikilya sa ibang kawali, at inihaw ang mga kabute sa kaunting paminta at asin. Naglagay siya ng cream para lumapot ang sarsa, at nagdagdag ng kaunting keso bago inilagay ang luto ng pasta. Bilang huling hakbang, inilagay niya ang steak sa ibabaw ng pasta, at tapos na ang kanyang cream steak pasta. Binigyan niya ng plato ang batang pasang babae na umungol sa kanya. Sinabi ni Kang Hayen na maaari siyang magalit mamaya, pero ngayon, dapat niyang kainin ito bago maaga ng iba. Bahagya siyang nag-aalala tungkol sa lasa ng sili mula noong huling beses, ngunit nagpasya pa rin siyang kumagat. Sa unang kagat pa lang, naramdaman niyang napunta siya sa ibang dimensyon, kung saan anghel na mga pusa ang naghahanda ng karne at cream para sa kanya. Napamiyaw siya sa sarap ng pasta at mabilis na naubos ang lahat. Tumingin siya kay Kang Hayen na may masiglang mga mata na parang sinasabi na nagustuhan niya ang nilutong walang sili. Alam ni Kang Hayen na gusto pa niya, kahit na tila hindi siya makapagsalita. Natutuwa siya na nasiyahan ito ng higit kumpara noong kinain nito ang maanghang na nilaga.
Gayunpaman, hindi masyadong pabor si Kang Hayan sa cream steak pasta dahil ito'y sobrang mamantika at mabigat na hindi angkop para sa kanya. Bukod pa rito, ito'y isang mababang uri ng fusion dish kaysa tunay na pasta. Pero para sa akin, ayos lang, kaya maaari niyang ibigay ito sa akin kung hindi niya kakainin. Pareho rin ang naiisip ng Catgirl at nagsimulang dumikit sa binti ni Kang Hayan upang magpakitang gilas at makakuha ng mas maraming pagkain. Hinawakan ni Kang Hayan ang buhok niya at inisip na hindi mahalaga kung tunay o hindi ang pasta, basta't angkop ito para sa kanya. Bigla siyang may naisip na gawin at kaagad umuwi. Naglinis siya ng ilang spring onion sa lababo at tinawag si White Rice upang tulungan siyang makahanap ng pinakamagandang batch. Ngunit gusto sabihin ni White Rice na isa siyang aso at hindi isang asno na kakain ng damo at tatalikuran ang mga plato. Nadismaya si Kang Hayan pero naisip niyang hindi ito magiging mahirap kahit wala ang tulong ni White Rice dahil nakatatak na sa kanyang isipan ang lasa ng mga sangkap. Nagsimula siyang magluto at sa labas ng kanyang tindahan may abisong nagsasabing magbubukas muli ang restaurant sa susunod na linggo dahil sa personal na dahilan. Naroon ang kapitan ng baryo. Nabasa niya ang abiso at alam niya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Kang Hayan. Bumisita siya sa bahay ni Lola Park at masiglang sinabi na dapat na siyang lumabas ng mas madalas dahil maraming masayang bagay sa labas ng kanyang bahay. Rude na tinanong ni Lola kung bakit siya naroon bigla at sinagot siya ng kapitan na gusto lang niyang kamustahin ang kanyang kapitbahay. Tumawa ang kapitan, sinasabing medyo nabigla ang batang chef matapos hindi tikman ni Lola Park ang kanyang noodles. Sinabi lang ni Lola na hindi bagay sa kanyang panlasa ang putahe at walang dapat ikagulat doon. Sumang-ayon naman ang kapitan sa kanya at sinabing dahil wala naman siyang masyadong ginagawa, dapat niyang bigyan ng ikalawang pagkakataon si Kang Hayan. Tinanong ni Lola kung bakit niya iyon gagawin dahil sapat na ang isang pagkakataon na ibinigay niya. Sinubukan siyang kumbansihin ng kapitan na baka iba na ngayon at nagpakumbaba pa na hindi malayo ang lugar mula sa bahay niya. Hiningi ng kapitan na bigyan ng isa pang pagkakataon si Kang Hayan dahil baka sulit naman ang kanyang effort, saka umalis. Pagbalik sa restaurant, natapos na ni Kang Hayan ang kanyang bagong pasta recipe at tila siya'y kontento. Nagdagdag siya ng sariwang gulay at seafood. Sabi ni Kang Hayan na nasisiyahan siya sa pagkain, pero ang pangunahing problema ngayon ay kung paano muling iimbitahin si Lola Park. Bigla, tumunog ang doorbell, at lumabas si Kang Hayan upang makita kung sino iyon. Sa kanyang gulat, si Lola Park iyon ulit, at muli siyang tinanong kung bukas na ang restaurant. Si Lola Park ay parang isang robot. Pero masaya si Kang Hayan na nandyan siya at sinabing bukas sila. Umupo si Lola Park upang kumain at nagtaka kung alam ni Kang Hayan na muli siyang darating dahil handa na ang pagkain para sa kanya. Iniisip niyang ito na ang huling beses. Muling tinitigan ni Kang Hayan ang American noodles at muling hindi masaya ang mga Italyano sa kanyang komento. Hindi gusto ni Lola Park ang lasa ng Western noodles at iniisip na sana hindi na lang siya bumalik dito. Pero bigla niyang naamoy ang isang mabangong halimuyak at nagtataka kung saan ito nagmumula. Ibinaba ni Kang Hayan ang plato ng pasta na ginawa niya para kay Lola at nagpasalamat sa paghihintay nito. Sinabi niyang ito ay isang espesyal na putahe mula sa menu ng kanyang restaurant, ang Daily Eli Pasta. Naguluhan si Lola Park habang tinitingnan ang pasta at nagtataka kung mayroon ding Daily Eli sa Amerika. Napansin din niya ang mga tahong sa plato at napagpasyahang subukan ito. Pumitas siya ng kaunting noodles at iniisip kung mas masarap ba ito ngayon kaysa dati. Nang tumama ang lasa ng mga spring onion sa kanyang dila, bigla siyang nahulog sa nostalgia. Naalala niya ang huling tagsibol na pinakapaborito niyang kasama ang kanyang asawa habang pinapanood ang mga cherry blossom trees. Sinabi ng kanyang asawa na mas maraming bulaklak ang namukadkad ngayong taon kaysa sa mga nagdaang taon, at kumuha pa ng ilan habang nakikipagbiroan kay Lola, tinatawag siyang dalagang miss, at tinatanong kung libre siya ngayon. Inimbitahan ng asawa ni Lola Park si Lola na magkape ng pabirito, at tinanong siya ni Lola kung nababaliw na ba siya. Ang lasa ng noodles ay nagpaalala sa kanya ng mga alaala na iyon at tiningnan niya ang bintana at nakita ang mga bulaklak ng cherry na nahuhulog. Iniisip niya na tagsibol na muli. Pagkatapos ay tinanong niya si Kang Hayan kung nasa menu dati ang dish na ito, at sinagot niya na wala pa. Tinanong niya kung ginawa ito para sa kanya at hiniling na ipaliwanag kung bakit siya nag-abala para dito. Simple lang ang sagot ni Kang Hayan, nais niya lang gumawa ng pagkain na magugustuhan ni Lola. Dagdag pa niya na gusto niyang sumubok ng bago at kainin ito. Sinabi ni Kang Hayan na susubukan niyang gumawa ng bago at mag-improve pa. Naantig si Lola sa mga salita ni Kang Hayan. Inisip ni Kang Hayan na hindi siya maaaring umasa kay White Rice magpakailanman, kaya't nais niyang masiyahan ang kanyang unang customer kahit wala ito.
Tahimik na kinain ni Lola Park ang pasta at si Kang Hayen ay nakatingin lang sa kanya habang tinatapos niya ang lahat. Pagkatapos, tinanong ni Lola kung magkano ang babayaran niya at nahihiyang sinagot ni Kang Hayen na wala at hindi na niya kailangang magbayad. Mamantong hininga si Lola, sabay tanong kung anong klaseng may-ari ng restoran ang hindi tumatanggap ng bayad mula sa kanyang mga customer. Sinabi ni Kang Hayen na kinain niya ng husto kaya't dapat bayaran ito. Sinabi ni Lola kay Kang Hayen na huwag pababain ang halaga ng pagkain ginawa niya sa anumang dahilan, at inutusan siyang idagdag ang dish na ito sa menu dahil babalik siya muli. Hindi makapagsalita si Kang Hayen sa ginawa ni Lola, pero masaya siya na nagtagumpay siya sa pagpapasaya sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa ibang mundo upang magpahinga. Nag-set up siya ng duyan doon para sa kanya, pati na rin ng komportableng higaan para kay White Rice. Masaya si Kang Hayen na napasaya niya ang kanyang unang customer at matagumpay na nabuksan ang kanyang restoran. Ngayon, magpapahinga siya mula sa stress. Nagdahilan siya na nagwawala si White Rice kapag hindi siya regular na bumibisita. Kaya't ito ang perpektong lugar para sa kanya upang mag-relax tuwing weekend. Medyo masyado siyang excited para sa isang taong gusto lang mag-relax. Biglang may malaki at kulay abo na lumilipad sa itaas. Hindi pa nauunawaan ni Kang Hayen kung ano ang nangyari. At biglang dumating ang night captain na si Randolph. Nakita niya si Kang Hayen sa lupa at ang kanyang campsite ay wasak. Nagulat ang night captain. Huminto siya at masayang binati si Kang Hayen, sinasabing matagal na silang hindi nagkita. Si Kang Hayen ay galit na galit at nagtataka kung ang mga mata ni Randolph ay dekorasyon lamang dahil parang hindi nito napapansin ang sitwasyon na kinalalagyan niya. Tumayo si Kang Hayen at si Randolph naman ay pinupuri ang kanyang pagpili ng magandang pwesto. Tinanong ni Kang Hayen kung nagbabantay na naman ba siya ngayon at sinabi ni Randolph na day off niya ngayon kaya't pumunta siya para mangaso ng kaunti. Nagpakita ng interes si White Rice nang marinig ang salitang iyon at nasabik din si Randolph. Idineklara ni Randolph na siya ang magpapakain sa kanila ngayon at inanyayahan silang mangaso kasama siya. Habang sabik si White Rice, nagtataka lang si Kang Hayen. Ayaw niyang sumama, ngunit eto na siya, may hawak na pana at isang kaluban ng mga palaso na nakatali sa kanyang likod. Hindi siya natutuwa na tapos na ang payapa niyang oras ng pagpapahinga, ngunit abala na si White Rice kay Randolph. Sila ay nagtatago sa mga palumpong, naghihintay sa mga talon-taunang ibon na matatagpuan sa lugar na ito. Naging interesado si Kang Hayen tungkol sa mga talon-taunang ibon at sinabi ni Randolph na tumingin siya sa unahan para makita kung ano ang tinutukoy nito. Ang mga talon-taunang ibon ay parang ostrich, ngunit kulay flamingo. Naisip ni Kang Hayen na parang cotton candy ang kanilang balahibo, at nakaramdam siya ng awa dahil papatayin ni Randolph ang mga cute na nilalang na ito. Parang nahulaan ng kapitan ang iniisip ni Kang Hayen. Sinabi ni Randolph na mukhang cute ang kanilang mga balahibo, ngunit ang talon-taunang ibon ay uri ng may maikling buhok. Naguluhan si Kang Hayen at ipinaliwanag ni Randolph na hindi iyon ang tunay na anyo ng mga talon-taunang ibon at ang kulay rosas na bahagi ay hindi talaga balahibo. Biglang nag-away ang dalawang ibon at napagtanto nila na ang mga ito ay mga higanti ng kaharian ng mga ibon. Ang kulay rosas na bagay ay ang kanilang mataas na compressed na balahibo. Natakot si Kang Hayen at nagtataka kung talagang gusto ni Randolph na hulihin nila ang mga delikadong nilalang na iyon. Hindi na mahalaga ang kanyang opinyon dahil sina Randolph at White Rice ay sumugod na patungo sa mga ibon at inutusan siya ng mga ito na suportahan sila mula sa likuran. Habang papunta sila, tinuruan ni Randolph si Kang Hayen kung paano pamana ng maayos. Ngunit kung natuto sana siyang mag-shot ng tama sa ganito kaikling panahon, Olympic-level archer na siya at hindi isang chef. Nagdesisyon siyang pakalmayan ang sarili at inilagay ang isang palaso sa pana. Pilit niyang hinaila ang tali. Inasinta niya ang palaso sa mga ibon at pinakawalan ito. Ang palaso ay tumama ng medyo malapit ngunit hindi sapat na malapit sa mga ibon. Halos nataman si White Rice na tumingin kay Kang Hayen nang nagtataka, ganoon din si Randolph habang sinasakal ang Gigabird. Nakaramdam ng pagtataksil si White Rice mula sa kanyang kaibigan at humingi ng paumanhin ng may kaba si Kang Hayen sa kanya. Dumating ang gabi at nagluluto si Randolph ng karne ng ibon sa ibabaw ng apoy. Tinanong niya si Kang Hayen kung sigurado ba itong kaya niyang kumain mag-isa dahil nanginginig ang kanyang braso na parang may lumang Nokia phone na nakatali rito. Sumagot si Kang Hayen na kaya niyang tiisin ito, at sa halip na ang sarili niya ang alalahanin, may iba pa siyang iniisip. Ang karne ng talon-taunang ibon ay may masangsang na amoy, at iniisip niya masyadong bastos kung tatakpan niya ang ilong habang nagluluto ito. Mabilis na naluto ang pagkain, at inabutan siya ni Randolph ng isang piraso.
Wala si White Rice sa eksena, at ang kanyang piraso ay nakapatong sa plato. Dahan-dahang kumagat si Kang Hayen sa unang subo at natuklasan niyang ang lasa ng karne ng ibon ay nakakagising sa kanyang natutulog na panlasa. Dahil napakasama nito, akala ni Randolph na natulala siya dahil sobrang sarap nito kaya nagdesisyon itong magluto pa. Nagpanik si Kang Hayen at nakiusap na siya na lang ang magluto, ngunit bigla siyang natigilan, iniisip kung kaya ba talaga niyang magluto ng isang bagay na hindi niya alam ang lasa. Gayunpaman, nagdesisyon siyang iwaksi ang kanyang pag-aalala dahil kaninang umaga lamang ay pinatunayan niya ang sarili niya nang magluto siya ng pasta para kay Lola Park. Ibinaba niya ang kanyang kapa at sinabi kay Randolph na dahil siya ay isang chef, gagawa siya ng isang putahe gamit ang karne ng ibon para sa kanya. Iyan lamang para sa video na ito. Sa tingin niyo ba ay makakagawa ng masarap na putahe si Kang Hayen gamit ang karne ng talon-paunang ibon? At ang pinakamalaking tanong, sa tingin niyo ba mapapatawad pa siya ni White Rice sa aksidente? Panoorin natin sa susunod na bahagi. Hanggang doon, i-like at i-share ang video na ito kung nagustuhan nyo, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.